Let's all rise. Buksan na nating mga Biblia sa Proverbs 3, verse 5 and 6. Proverbs 3, verse 5 and 6. Ako na lang po ang magbabasa. Sundan na lamang po ng inyong mga mata. Kids, please manahimik kayo sa isang tabi ha. Magalit ako sa inyo, sige. Proverbs 3, verse 5 and 6. And the Bible says, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Let's pray. Lord, ang maraming Diyos na nakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa aming mga buhay. Salamat Panginoon sa biyaya na kayo po patuloy na nagbibigay o Lord. Lord, sa aming pong salitang pagbubulay-bulayan ngayong gabi, Lord, paunawa niyo po sa amin ang kaintindi, ang inyo pong naisip parating. Lord, gamitin niyo po ako bilang instrumento na maghahatid po sa inyong pong mga anak ng inyong salita. Lord, at nawa po, Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran at nawa po ang inyong kabutihan isang makita, Panginoon. And humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, sa isip, salita at sa gawa, Lord. Sa name we pray. Amen. Tayo po yung mga po. Una, gusto ko muna magpasalamat sa Panginoon dahil sa tawag dito. Kahapon nagkaroon kami ng meeting ng aking bisor. And yun, nagkausap na kami, nagkaayos na kami. Then, sabi ko sa kanya, love you. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Then, so far, okay naman. Wala naman na kaming ano. Sabi ko, baka galit ka sa akin, Lord. Sabi ko, boss, di pwede akong maggalit o magtanim ng galit. Baka ikamatay ko pa yan. Baka ikaw. Hindi, sa akin, wala na yun. Trabaho na lang tayo. And then, yung pa rin, syempre, tulad nga na sabi ni Pastor, kung sino yung nasa dyan, it's God's design. Sumunod tayo. Yun din, hindi na ako nagsagot, inayaan ko na lang para matapos. Mahirap kasi pag palasagot ka eh. Pag palasagot ka, mas marami, bumibigat lang yung mas lalo lang magkakaroon ng tension. And then, I apologize to him na, sensya ka na boss kasi medyo yung pagsasalita mo, medyo na rin, below the belt. Sabi ko, hindi naman ako kakong manhid na tao. Tapik-tapikin mo lang ako. Huwag ka magsasawa. Trabaho mo yan eh. Ginusto mo yan eh. Di ba? Nandun naman na tayo din. Then, yun na. Tapos, okay na kami. And so far, struggle pa rin. Nasabi ko rin mga hinayin ko sa kontrata dahil mostly talaga, before umaabot ako ng 400 contracts, may get. Then ngayon, wala nang 250. So, tapos yung 250 na yun yung mga kontrata na talagang lapok na. Wala na talaga. Sabi ko, boss, paano naman to? Kasi hindi lang naman ako yung nagre-reklamo. Marami nang nakaramdam sa amin eh. Ako, 3 months. 3 months na ako na ganyan. Pero, glory praise God kasi kahit pa paano naiiraos mo, hindi ka pa rin bumabagsak. Pero, time will come pag hindi nasolusyonan yan, hindi ako nabigyan ng bagong assignment, lagapak na yan. Lagapak na yan. Kaya sabi ko, boss, agapan mo to, 3 buwan na ako rito, ganito, nakikita mo yan. Kasi kung mga previous naman, makikita mo yung numbers is, minsan wala pa kang pagpasok pa lang ng buwan, 10 na. Ngayon, boss, 3 buwan na yan. Hinihilot-hilot ko na lang yan, makikita mo, mag-i-analyze mo. O nga sabi nga, sana, hopefully, then, mabigyan akong bagong assignment, bagong area para at least madagdagan yung kontrata. Hirap kasi pag konti yung kontrata mo, wala ka nang pagpipilian eh. Mas maganda yung marami. Before, may mga katrabaho ko, nagre-reklamo, maraming kontrata. Ayaw nila. Ako gusto ko kasi, ang dali lang mag-cherry pick.
iti-cherry pick mo lang yan eh. Pag nakuha mo na yan, madali lang. And like ngayon, hindi mo na siya mati-cherry pick kasi lahat na, well, ano na, bulok na. Wala ka lang, wala ka na mati-cherry pick. So, praying na maayos yung bagay na yon. And salamat doon dahil nagkaayos na kami ng aking supervisor kasi tinanggal niya ako sa lahat remove niya ako sa lahat ng GC. Then sabi niya, balak na nga kita pag-resignin eh. Sabi niya sa akin kahapon, wala ka namang karapatan, boss. Sa loob-loob ko lang, hindi na ako sumagot. Kasi pag sinagot ko pa siya, ano lang siya, sabi ko sana sa kanya, parehas lang naman tayong sahuran dito, huwag kang ganyan. Diba? Huwag kang ganyan. Pero, pinaka-the best thing is, ano ka na lang, obey ka lang, oohan mo lang. Kasi, hindi na magpapatalo yung bisor yun eh. Diba? Pero, kagandahan lang din doon, kahit pa paano, nakikinig siya. Nakikinig siya na hindi sarado yung ano. Pero within the argument sa job, kailangan talaga siya yung masusunod. Trabaho niya yun eh. So, yun lamang. Salamat dun sa bagay na at least medyo nakaka-relieve kasi ng stress na medyo hindi ka na tawag dito, magaan na yung pagpasok mo tuwing umaga. Tanghali pala. Pagpasok mo tuwing tanghali. Kasi di mo pumapasok ng umaga, tanghali eh. And, let's go back to our devotion ngayong gabi. We'll talk about itong aking mensahe is about very practical and very nangyayari in open times, madalas sa ating mga buhay. We'll talk about decision making. Because decision making is a very big thing aspect sa ating mga buhay. Right? And this Proverbs verse 3, chapter 3, ito po ay sinulat ni King Solomon. Proverbs 3 was traditionally written by King Solomon to his son to pass on foundational life skills, moral integrity, godly wisdom, while framed as advice to a specific young man. The text was broadly intended to guide youths. So youths, listen. And young leaders toward making sound, righteous decisions. So, sabi nga po, ito pong Proverbs 3, sinulat ito ni Solomon doon para sa kanyang anak na maging guide sa anak niya how to make decisions, right decisions, and godly decisions na hindi ire-regret nating mga Kristiyano. Because nowadays, ang mga tao po ngayon is very impulsive. Kung ano yung nararamdaman nila, yun na yung gusto nila. Tama po ba? Especially the YPs. Kung ano yung nararamdaman nila, yun yung kagad sinusunod nila. Kasi what does it bring them? Pleasure. Number 1 yan, pleasure. Pag nasunod ko yung gusto ko, feeling ba natin tama? Do we ask God na this decision will be right? Or this decision will lead to the right path? In a godly path? Diba? Making wise choices doesn't mean having to guess God's perfectly hidden path, leaving no room for error. Instead, it's about inviting God into your process, trusting His word as counsel, and leaning into the peace He provides as you move forward. Marami po kasi
especially sa akin, nung medyo bata-bata pa ako, I always sinusunod yung gusto ko. Marami pong bagay na ako po yung nasusunod sa buhay ko. Hindi ko sinusunod yan, sila mama, papa. Halos nga umiyak ng dugo yan sa akin. Kasi sobrang sobrang pasaway ko. And then, makikita nyo ako simbahan, tawag dito, parang lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw, ganyan. Pero, I realize, yung mga bagay-bagay na yun, it's very not right. Not right. Hindi talaga tama. Kasi hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, talaga, makukulit po talaga kami. Kami lahat. Kasama na rin dyan yung mga pinsang ko. Lahat kami makukulit. Pero kasi, pag nagdesisyon ka, tara tol, punta tayo dito. Masaya dito. Tara tol. Doon tayo sa rekto. Tayo sa rekto. Magdota tayo magdamag. So, ano ba yung nabibigay sa atin ito? Wala. Panandaliang kasiyahan lang. Pero yung dinesign ng Panginoon na gusto niya pa talaga para sa atin is eternal life. Eternal life na hindi makukuha nino man sa atin. Ito yung gustong ipakita sa atin ng Panginoon ngayong gabi na ito. Is yung three points lang po siya. It's about discernment. Discernment process. To shift from anxiety to confidence, the devotional path encouraged this actionable step. Number 1, pray for discernment. Ano ba yung discernment? Discernment po is pangunawa. Sa Tagalog niya, pangunawa, pag-iintindi ng mga bagay-bagay. Sabi nga doon sa Proverbs 3 verse 1, "My son, not forget my law, but let thine heart keep my commandments." Di ba? Paki-flash po. Proverbs 3 verse 1. Pray for discernment. Acknowledge God in your choices before trying to figure them out on your own. Dedicate the issue to Him in prayer such as crosswalk, daily prayer. Kung meron po tayong isang bagay na pinapanalangin na decision, kasi marami tayong mga decision sa buhay tanggapin natin na mali. Why? We didn't ask, we didn't pray for discernment of God. Hindi natin pinanalangin. Ang ginusto lang natin, yung sarili natin na masunod. Which is, walang tawag dito, hindi siya kalooban talaga ng Panginoon. Kalooban mo yun. Kalooban natin na ang nasunod. Maraming mga bagay po tanggapin natin sa ating sarili na ang buhay, dapat po ang pagdidesisyon po natin, we always counsel God in making big decisions. You know, ang pinakamalaking kwento niyan is yung nagkaroon po tayo ng transition. It's a very big decision for every one of us here. And I really thank God for those who stay here. Because the discernment of God, hindi kayo nagpadala sa bugso ng inyong mga damdamin. Nawala ang music, wala ka na rin. Nawala yung praise and worship, wala ka na din. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Unang-una pa lang nakikita natin Di ba? Church is designed ng Panginoon, dapat naka-align. Right or right? Mahirap ba intindihin yun, mga kapatid? Kaya, sabi ko, nakakalungkot man isipin
tanggapin na hindi talaga habang buhay magkakasama tayo. Dahil we have a freedom of choice. But be careful on the choice that you make. It is the discernment of God or only your own knowledge, understanding, kung ano lang yung nasa puso mo? No. Because the heart is, tawag dito, very deceitful. Mapanling lang ang ating mga puso. Kung susundin mo lang yung puso mo, baka isa sa atin dito, wala na rin. Right or right? Pray for the discernment of God. Not yung hindi yung gusto mo lang na masunod. Kasi sabi ko nga when yung that time na umalis si Pastor Miguel, even my wife, she didn't tell me na gusto niya talagang na ano siya tawag dito parang na broken hearted ba? Na broken hearted. Lately ko nga lang din yung nalaman na and then she think na may dumating na Pastor Aris na correct our paths. To correct our paths na hindi sabi nga mas masarap kasi maglingkod talaga na may pagkakakilanlan. Because when that time comes, I call my brother, si Aye, I call Tot, si Alan, Tol, ano bang, kasi meron akong rule sa buhay. Ang tawag dito, evaluate mo. 10-10-10 rule. 10-10-10 rule. Una, how will you feel about this 10 minutes about making this decision? Second, how will you feel in 10 months when you make this decision? How will you feel in 10 years in making this decision? It does count na God please it? No. You apply it to yourself before we decide na kung tama ba to. And dumating yung sabi magpapabaptize. Ang daming nadismaya. Baptize na ako Papabaptize uli. Bakit? Ano sabi ni Papa? Kahit ilang beses mo ko dyan itubog, basta ako maglingkod, susunod. Di ba ang sarap ng ganun? Sarap ng ganun na sunod lang tayo. Because yung kalooban na yan, hindi natin kalooban ng Panginoon yan. It's in the Bible. And right now, we still learning. And thank God for Pastor Aris for teaching us how to be very foundational about this through the Bible. Di ba? Kaya nga, sabi ko, guilty ako palagi pag nalilate ako kasi, sa akin na magalit si Pastor, nakatingin. Tuwing Sunday school, malilate. Kaya every Sunday school tayo magpa-late. Sabing ganyan ni Pastor Aris lagi. It hurts. Diba? Pero totoo yan Totoo yan. Salita po ng Diyos, masakit. Masakit yan. Sobrang sakit. Masakit. Pero wala nang masasakit pa kung hindi tayo susunod. Dahil ang tiyak na kaparoroonan mo, kapahamakan. Pag hindi ka sumunod. Kaya mas maganda. Ano ba yun? Tama ba yung padayon? Ano ba yung padayon? Tuloy lang. And just to share, don't question God. Even sa mother and father, tawag dito, father and son relationship, sa mga bata, wag yung questionin yung mga magulang nyo pag pinagsasabihan kayo. Wag yung sagot-sagutin yung magulang nyo ng ganun-ganun lang.
Even in our age, kaming magkakapatid, hindi kami sumasagot sa aming mga magulang. Tandaan nyo yan. And even may mga pamangkin sa bahay, marami kong pamangkin dyan eh. Sa amin, wag nyo lang papakita sa akin na sagot-sagutin nyo yung mga magulang nyo ng ano. Hindi kayo magiging tao kung wala yan. Dahil ako mismo makalaban nyo. Dahil kami, even us, when about discipline sa mga magulang, hindi pwedeng sasagot-sagot ng basta-basta sa magulang. Wala kang karapatan. Sumagot ka, salita ka lang, pero yung sasalita ka ng, hindi! Na ano lang, yung tawag dito, pabalang. Hindi pwede. Hindi pwede. Kahit matanda, bata, kuya, ate, hindi pwede. And good thing is, sa aming magkakapatid, we listen to each everyone. We listen to each everyone na kung ano yung tama, because we don't consider yung mali na gagawin mong tama. We don't consider it. Pag mali, mali. Walang consider. Mali ka eh. Ikaw magpatawad. Humingi kang paumanhin. And sa mga bata, huwag nyo pong questionin yung magulang nyo na bakit ganito? Bakit? Alam mo, unang tatakbo dyan sa utak ng magulang nyo, bakit nakarating ka na ba sa estado ko para questionin mo yung gusto kong ipagawa sa'yo? Hindi para sa akin yan, para sa'yo yan. Tama ba? Mali. Kasi marami ako sinuway na gusto ng magulang ko eh. Kaya I know. Ngayon, nararamdaman ko na kasi malalaki na yung anak ko eh. Nararamdaman mo na yung ano sa'yo, yung dati mong ginawa. Yan na yung consequence, mga kapatid. Diba? Yan na yung consequence yan. Yan na yung consequence. But it's never too late. It's never too late. All we need to do, direct the paths of our children. Diba? Kung kailangan kastiguhin, kastiguhin. Kung kailangan i-cut yung allowance, cut. Kung kailangan na i-ground, i-ground. Because mga bata ngayon, sobrang emotional eh. Sabi nga ni Robin eh. Sabi ni Robin, dati wala namang salitang anxiety saka depression. Kayo mga bata, weak kayo. Panahon namin, wala namang salitang ganyan eh. Tama ba? Wala namang ganyan eh. Konting ano lang, depressed na. Kaya nga, bilib pa rin ako sa mga teacher na namamalo ng estudyante. Bilib pa rin ako. Samantalang kami, nag-aaral kami, sa Rondon, dinidibdiban nga ako eh. Sa ROTC, dinidibdiban ako dyan, pasaway ako eh. Tapos teacher ko, si Arkisa, dinidibdiban ako niyan. Ay, kulyat pala si Ledry, no? Kulyat ka no? Ay, grabe yan. Kasi, pero, sabi ko nga, kung hindi mo iintindihin yung mga bagay na yan, you apply this rule, 10-10 rule. 10-10-10 rule. Don't think it once, twice, 100 times, as much as possible. And, isipin mo yung effect nung magiging decision mo. Kung ano yung mararamdaman mo. Sabi nga nung rule, how you feel about 10 minutes after, 10 months after, then 10 years after. Isipin mo yung effect, yung outcome. Kasi pagka nabulag ka, yari ka na. Parang ano lang yan eh, nung na-scam ako. Nung una may bumabalik eh. Pambihira, nung malaki na yung nailabas ko, wala na. Pambihira. Sobra. Sabi kong ganyan. Okay lang.
Okay lang. Tapos, balik ko yung pera ko. Wala na. Dalawa na po kami magkapatid na scam, si Kanongnong saka ako. Nagtawanan na lang kami. Nagtawanan na lang kami. Yan. First point is, pray for the discernment. Pangunawa na ibibigay sa atin ng Panginoon. And kaakibat nito, be patient. Huwag tayo magmadali. Huwag nating madaliin ang proseso. Because only God knows. Only God knows kung kailan niya ibibigay yung mga bagay nito. All you need to do, have faith, then yung heart. Then, second, seek wise counsel. Do not make decisions in isolation. Trusted loved ones, spiritual leaders can offer invaluable intuition and perspective. Second po, seek wise counsel. Sabi nga doon sa 3 verse 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. When making decisions, huwag mo i-isolate yung sarili mo. Huwag mo i-isolate yung sarili mo. Be with the people na alam mong makakatulong sa'yo. Huwag ka manatili sa isang tabi, sa isang sulok, na nagsiself-pity ka, na akala mo pasangko daigdig. Pasangko ang mundo. Ako lang mag-isa. Bili na lang ako ng RH. Hindi alam yung RH, no? Bili na lang ako ng Jinbi. Kasama ko to. Diba? Kasi napagdaanan ko yan eh. Alam ko eh. Pero, it's not wrong. After that, tingin mo, nakabuti ba? Sakit lang ulo mo. Nasobrang ka, suka ka pa. Sakit sa tiyan. When making decisions, be with the people na makakatulong sa'yo. Hindi ko lang matandaan yung verse eh, pero yung sabi ko nga, iron sharpeneth iron. Sabi sa, walang iba pong magpapalakasan, kundi tayo lang din panampalataya. Kasi kung tatabi ka doon, hihingi ka ng advice doon sa ibang tao na na unbeliever, ano ibibigay sa advice niyan? Tol, visit ako sa mama ko eh. Visit ako sa papa ko eh. Tara dito tayo. Bakit? Wala, grounded ako eh. Kinat yung baon ko. Ay, loko-loko yung magulang mo. Hindi dapat ganun. Yun na sasabihin yan sa'yo. Totoo. Ba't naman ganyan yung mo? Magulang mo. Parang di ka na love. Ikaw, ano mararamdaman mo? Hatred. Hatred yung maiipon sa puso mo na tatanim sa utak mo kasi yung ini-influence sa'yo ng mga kaibigan mo, barkada mo is pinapasok nila sa'yo is masamang tao yung magulang mo. But you didn't realize ginagawa yan ng magulang mo dahil para ituwid yung pagkakamali mo. Dahil walang magulang na ginusto ang mapahamak ang kanyang anak. Ganon din po ang ating Panginoon. Hindi po gusto ng Panginoon na mapahamak po tayo. Pero kanino natin mas gusto lumalapit? Sa ibang tao pa. We need to ask God first. Seek the counseling of God. Hindi po yung counseling ng kaibigan mo. Andiyan po si pastor, andiyan po yung mga men, yung mga teachers natin. Lapitan nyo.
Don't be shy. Kasi kayo rin din po yung magpapalakasan. Tayo po yung magmumold sa mga batang yan. Para lumaki silang matino, matiwasay. Di ba? Yan ang nakakalungkot lang nung mga time na pa ako, YP pa ako. Na wala talaga ako dito. Wala ako dito. Para lang akong visitor. Visitor. Sabi sabi nga ni Chong kailangan yatang kasi pag pumunta ka talaga na sabi ko nga, naisip ko lang din. Magpupunta ka na Abu Dhabi, para ka sa rehab. I-rehab ka. But the rehabilitation is very good. Di ba? Kasi wala ka ibang gagawin. Church, bahay, Abu Dhabi Mall. Ay, church, work, bahay. Church, work, bahay. Church, work, bahay. Church, work, bahay. Yun lang. Pinupuspos ka talaga ng pag-aaral. Ganun sa UAE. Ganun sa ibang bansa. Kasi wala ka naman ibang lalapitan Wala kang choice Wala kang mga kaibigan sa labas. Magastos lang din pag sa labas ka. Wala ka naman din pera. Kasi bangka na lang, libre pa pagkain. Totoo. Totoo. Libre pa pamasahe, sunduin ka pa sa bahay. Ingot-ingot ka na lang pag di ka pa nakasabay. Pag na-late ka, kasi ahead of time, sinasabi ng schedule ng driver, this time, nandyan ako. Hindi mo pwedeng i-compromise yun Kasi ayaw din, kahit driver sila, ayaw din nila na ma-compromise na malilate sila even Sunday school. Ganon yung mga drivers sa abroad, sa UAE. Kaya umpisa pa lang yan, 7 o'clock, sunduin na kagad yan kung sino yung mga KNC, yan yung mauna, maglilinis yan, saka magluluto mag-aayos ng hall. Then susunod na yan, yung mga members, sunduin yan. Napaka-spoiled ng doon, ng mga member doon, sinusundo pa. Sinusundo. Sabi ko nga, kung ako lang talaga ba yung sasakyan Pwede ko rin naman talagang gawin. Pwede kong gawin. Kasi ganun talaga. In doing the ministry, sacrifice. There's always sacrifice. Sometimes we need to sacrifice our own pocket for the sake of the ministry. Just like Sister Majin says, they need to sacrifice their car to accommodate the new villa. Di ba? Masakit. Pero there is joy in serving Jesus. Di ba? There is joy. There is joy. Pag di mo nakita yung joy, baka hindi kasi tumatanim yung yung salita sa iyo. Baka buang ka. Totoo lang yan. Real talk lang. Di ba? Pero when making decisions, seek the counsel of God first. Don't seek the counseling of other people. First, seek the counsel of God. Lapitan mo yung mga taong mahirap sabihin na godly person ba tayo, mga kapatid? Di ba? Pero that's true. It's the Bible. The Bible says. It's not me. But it hurts when we say the godly people because even me, mahirap sabihin ako godly. From the past, for the sins that you commit. Pero, the thing is, we learn. We learn. Kasi, mahirap na pagka yung puso mo, kalos na. May kalyo na. Mahirap. Hindi ka natatablan yan. Hindi ka natatablan. Ano ka na yan? Pusong bato. Pusong bato. Seek wise counsel.
Because I do believe yung ah, wisdom na ibinigay sa atin as Christians, especially pag sa pastor ka lumapit, may kaakibat po yan na prayer. Mas maganda po kasi pagka sa ano ka lumapit sa godly person. You know what? Naalala ko lang nung before ako umuwi rito, twice ako lumapit kay Preacher Bobet. Kami mag-asawa bago umuwi. Nung nawalan ako ng work, sabi ko, Preacher, uwi na po ako. Pero sabi ni Preacher, try mo muna maghanap. Because wala naman na dun si Mama din, kami na lang din magkakapatid, parang si Preacher Bobet yung, parang tubayo na ring magulang para sa amin. And he is a very kind person talaga. You all know that. Sabi ko, Preacher, uwi na po ako. Bakit? Wala po akong work And baka di po namin kaya. Hindi, ano ka muna? Hanap ka muna. May pang ano ba? Hindi ko na lang matanda kung nag-abot ba siya ng pang-extend ng visa ko. Pero sabi ko, pero hindi madamot si Preacher Bobet. Hindi madamot. Alam po nyo yan. Then I do yung advice niya. Pero hindi talaga nag-work. Then lapit uli ako ng second time. Kasi yung advice niya nung first time is, pag hindi nag-work, lapit ka uli sa akin. Tingnan natin. Yun lang. Then lapit uli ako sa kanya. Teacher, di na po kaya. Kasi pagkat inano pa ho namin, tawag dito, pinush pa ho namin, mababaon na po kami. Mababaon na po. Kasi yung pinang-extend lang namin ng visa ni Anding, utang lang din yun Pero I try to work it out. Pero I think, hindi na talaga siya kaloob ng Panginoon. Kasi kung kaloob siya ng Panginoon, makakahanap ka ng work. Kasi nung pumunta ako doon, 1 month lang yung visa ko. Wala pang isang buwan, second week pa lang, nakakuha na ako ng work. It means, kalooban pa ni Lord. But, that time, mahaba na. Hindi na siya kalooban. Kasi pag hindi mo sinusunod yung kalooban ni Lord, masasaktan ka. Financially, emotionally, pati yung wala kang peace. Wala kang peace. Pag sinunod mo yung gusto mo. Then, and I thank God talaga doon nung pag-uwi ko dito, binigyan pa ako ng pabaon. I didn't expect din na bibigay ng konting allowance yung gawain doon sa akin. Ayun yung ginamit ko rito. Kasi wala rin naman papadalang pera yung asawa ko Wala rin papadala Yung ticket din namin ni Anding, utang din Pero wala kaming choice Otherwise, mafa-fine kami. Hindi namin afford yung fines. What to do yan Uwi. Pero masakit man kasi may hiwalay kasi ito yung maliit sa nanay yan masakit pero good choice din dahil sinunod namin yung and I do believe yun yung kalooban ng Panginoon because until right now umuwi kami hindi naman kami pinagpagutom ng Panginoon high blood pa nga ako Diba? Nung umuwi ako rito, ang payat ko. Ang liit ko, parang nasa 72, 75 lang ako noon parang ngayon, siguro 100 plus na yata ako Diba? Ibig sabihin, yung pagpapala ng Panginoon, nandoon. Kasi sinunod mo yung gusto niya. Yun yung gusto kong makita ninyo. Kasi kung hindi mo susundin yung kagustuhan niya, baka ngayon, sad ka pa rin. Diba? Naghihirap ka pa rin. Saka wala pong gustong Panginoon, hindi po gusto ng Panginoon ang anak po niya naghihirap.
hindi po yan gusto ng Panginoon. Kaya ka lang naghihirap kasi hirap ka sundin yung kalooban niya. Kaya ka naghihirap. Pero kung sundin mo yung kalooban niya, hindi ka maghihirap. Hindi ka maghihirap. Yun po yung second, seek wise counsel. Then yung fourth po, let peace rule. Buksan po nyo sa Colossians 3:15. Pa-flash nga po dyan. Colossians 3:15. Sabi po dyan, Colossians 3:15. And let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in one body, and be ye thankful. Let peace rule. And let, yun po yung third. And let the peace of God rule in your hearts, to which also ye are called in one body, and be ye thankful. Kasi kung susundin po natin yung kalooban ng Panginoon, nandun po yung peace, yung kapayapaan. Payapa yung utak mo. Kasi, kaya lang naman po nawawalan tayo ng kapayapaan sa ating mga sarili dahil pasaway tayo eh. Mahirap din po nang magsimba kung hindi payapa, kung hindi ka at ease. Yun yung nakita ko eh, yung nasa transition tayo. Marami yung kapatiran natin na nagsisimba pero wala yung attention dito. Hindi na nila feel sa mga tuwid. Pero, sabi, hindi na totoo naman eh. Tatawa kayo. Hindi na nila feel. Yun naman talaga yung totoo eh. Let's be frank. Wag na nating i-sugarcoat yung yung ibada. Pero sabi nga lagi ni pastor, kausapin pa rin. Kausapin, kamustahin. 'Di ba? Kausapin, kamustahin. Kaya pag nakita ko sila sila Rose, lagi naman kami kinakamusta ko sila palagi eh. Sabi ko, dami niya ng pera. Dami yung gadget ah. Diba? Pero, thank God kasi nagpapatuloy pa rin sila. Kaya lang, doon sa yung kontento yung puso nila. Kontento yung puso nila doon. Hindi kontento yung puso nila dito. Pero, do you really think that is the God's discernment? Yung po ba talaga yung gusto ng Panginoon? In-evaluate mo ba yung sarili mo? In-apply mo ba yung 10-10-10 rule? Diba? So sad to say na mahirap po makita yung kapayapaan na let peace rule. Let peace rule na pag gumawa tayo ng decision, nandun po ba yung kapayapaan natin sa ating mga sarili na sa wakas, di ba? Ang hirap po na mag-decide na ang decision mo baluktot, ugang kapayapaan, tinatakpan mo lang uli ng pagkakamali para maramdaman mo lang na sarili mo na tama ka. Mahirap yun. Wala po yung kapayapaan. Baka matay mo pa yun. Kasi may kirot sa kalooban mo eh. Mahirap yung may tinatagong ganyan. Kaya sabi ko, nagtanong yung mga anak ko, nung magpapabaptize. O naman, siyempre, pabaptize tayo. Kasi yun yung sabi ni Lord eh. Yun din yung yun yung, bakit ginawa mo ba yun? Dahil sabi ni Pastor, no.
Dapat, nung nagpa-rebaptize tayo, dapat naiintindihan talaga natin kung bakit natin gawin yung bagay na yun. Yun yung sinabi ko sa mga bata rin. Ba't di nyo ba naiintindihan? Bakit kailangan? Binaptize na ako eh. Sabi ko sa kanila nun, very brief lang, concise, na dapat natin gawin yan, dapat natin kasi may assign sa local church. Yung church natin naka-align. Yun lang. Yun lang. Tama ba ako, Pastor? Yun lang masabi niya eh. And then, it is the process. Kung matatandaan po nyo, yung baptism talaga is the first act of obedience. Kung hindi mo siya gagawin, asan ang obedience? Diba? Yun po yung first act of obedience, yung baptism. Hindi po siya nakakapagpaligtas. Pero hindi makikita sa iyo yung pagsunod kung hindi mo siya gagawin. Diba? Natawa lang ako, sabi ko, nadismaya pa raw sila kasi si Papa sabay na sa unang listahan. Nagpapabaptize. Asa na yung stand mo? Sabi ganyan. Asa yung stand mo? Natawa na lang ako eh. Kaya sabi ko doon yun sa nakakatanda kong kapatid, sabi ko, pero may kanya-kanya tayong point of view eh. Di ba? May kanya-kanya tayong point of view. Hindi lahat talaga mapiplease. Hindi talaga lahat mapiplease. Pero sabi ko nga, yung sinabi sa akin ni Aye, di ba Brad, yung bago rin naman nag-umpisa ng ministry, si Jesus Christ. Saan siya unang lumapit? Kay John the Baptist, di ba? Nagpa-baptize muna siya before he do the ministry on earth. Yun lang yan eh. Yun lang yun. Mahirap lang kung yung sabi nga ni Pastor, yung lalaki ang ama ng tahanan. Pero yung babae, yun yung liig. Paano ka gagalaw? Di ba? Stiff-neck ka. Pero, just kidding aside, pero yun talaga eh. Totoo eh. Mahirap talaga tanggapin na eto na tayo ngayon. Pero, naniniwala ako na everything, lahat in the process, but just encouragement sa lahat yung before we make decisions in our life, just like also in this church, we always first ask yung discernment ng Panginoon. Let's seek counsel of God. Then third, let peace rule. Dapat nandun po yung kapayapaan na sa puso natin. Kasi pagka may kapayapaan ka, andun yung kagalakan. Andun yung joy. Masasabi mong joy in serving Jesus, di ba? Lagi yung pinapakanta ni Choy. There is joy in serving, di ba? Mahirap maglingkod kung wala kang joy. That is true. Mahirap maglingkod kung wala kang joy. Then as I close, ultimately, the process of seeking God's guidance is just as transformative as the decision itself. True peace comes not from making the perfect choice, but from trusting that God actively directs your path even when you are uncertain. Even sa ating mga buhay, we have many uncertainties in our life. But God is always direct us kung saan yung tama nating paroroonan. So don't blame anyone, don't blame God, blame yourself pag hindi mo nakita itong mga bagay na to.
Because mahirap po magbulag-bulagan pa tayo na tawag dito na hindi natin sinunod yung gusto ng Panginoon. Dahil unang-una diyan, sinunod mo lang yung sarili mo. So, yun lamang po. And I hope na may natutunan po tayo. 3 points. Pray for discernment. Second, seek wise counsel. Then third, let peace rule. Maraming salamat po. To God be the glory.